Please open your Bible to the book of Acts chapter 7 as we continue our series of lesson in the book of Acts. This is lesson number 18. Meron na po tayong at least total na 18 lessons. Acts chapter 7 verses 47 to 50. At habang hinahanap nyo po yung mga verses na yan, ay meron po akong katanungan sa inyo. May mga times po ba na feeling mo hindi mo kasama ang Diyos? May mga times na para bang feeling mo nasaan ang presensya ng Diyos? Para bang feeling mo iniwan ka na ng Diyos? Ang Diyos ba ay dudungaw mula sa langit, hahawiin ang mga ulap para lang makita tayo? Sisilip ba siya mula sa langit para gawin niya yung mga dapat niyang gawin? Na para bang isang naglalaro ng chess o ng checkers. Kung saan niya mailagay yung pesa, yun ang gusto niya. Mga kapatid, may mga tao na ganyan po ang tingin sa Diyos. Feeling nila wala sa kanila ang Diyos. Feeling nila ang Diyos ay iniwan na sila. Nananalangin ako, Brother Alvin, pero parang feeling ko hanggang kisame lang yung inaabot ng panalangin ko. Ang kailangan po nating maintindihan na ang Panginoon ay nananahan din or naninirahan din sa ilalim ng kisame. The title of our lesson for this afternoon, Where Does God Live? Nasaan ang Diyos? Nasaan ang presensya ng Diyos? Nasaan ang Diyos pag kailangan ko siya? Ang kailangan po natin mga kapatid ay maging sensitive po tayo. Kung kasama pa ba natin ang Panginoon or hindi. Yung kilos, yung may mga tao na para bang feeling niya wala diyan yung Diyos, kaya ako ang mangunguna para sa sarili ko. Ako na ang bahalang dumiskarte para sa sarili ko. Nandyan man ang Panginoon, dinededma lang. We will learn how to practice the presence of God so we can understand where does God live. Aware nga ba tayo kung nasaan ang Diyos? Kung magsesend ka ng chat or ng email sa Panginoon, alam mo ba yung email address niya? Alam mo ba yung user ID niya? Kung ikaw ay dadalaw sa Panginoon, alam mo ba kung saan siya nakatira? Saan siya naninirahan? Dito ba sa tinatawag nating place of worship? Sa tinatawag nating house of God? At ito ba talaga ay tinuturing nating house of God? Acts 7 and verse 47. But Solomon built him an house, howbeit the Most High, yan po yung isa pang tawag sa Panginoon natin, the Most High dwelleth not in temples made with hands, as saith the prophet, Heaven is my throne, and earth is my footstool. What house will ye build me, saith the Lord, or what is the place of my rest? Hath not my hand made all these things? Where on earth does God live? Nasaan nga ba ang Diyos? Sa ating pag-aaral ngayon, makikita natin na ang Panginoon ay nabubuhay sa isang series of houses. God creates a house, designs a house, nanirahan ng panandalian, at pag yung bahay ay narumihan, God will leave the house. Aalis. Kung ano man yung bahay na nadumihan, ang Panginoon ay ito ay kanyang lilisanin. May matututunan po tayong prinsipyo dito sa ating pag-aaralan na ang Diyos ay hindi po naninirahan sa isang bahay na marumi. Sa isang university, may isang particular college university na ang sabi ay
Ang mascot kasi nila ay kambing. So, wala silang mapaglugaran dun sa kambing, kaya ang sabi nila doon na lang sa dorm, doon na lang sa kwarto. Kasi walang mag-aalaga ng kambing. Ang sabi ng ibang kasama niya, Brad, hindi pwede dyan sa kwarto. Bakit naman hindi pwede? Hindi kasi pwede, kasi gawa nga nung amoy. Ang sabi ng isang college student, yung kambing masasanay din sa amoy. Hindi nyo na-gets yung joke. Ibig sabihin, madumi na yung lugar. So mga kapatid, ang mga college boys ay pwedeng manirahan sa isang maduming lugar. But God will not. Muli mga kapatid, God has lived in a series of houses. Bago ko po banggitin yung unang bahay, meron po kayong 4 na D na kailangan tandaan kasi dito po iikot yung topic natin for this afternoon. Ito pong 4 na to ay makikita natin sa series of houses. Number 1, design. So, blueprint, construction, desecration, ito yung na-contaminate o showing no respect. Desolation, ibig sabihin loneliness, forsaken, iniwan. And then, destruction. Design, desecration, desolation, and destruction. Dito po sa 4 na to, pakitandaan nyo po yung 4 na yan kasi dyan po iikot ang topic natin ngayon. Dyan po yung tema ng ating lesson. In Genesis chapter 2 and verse 7, the Bible says, "The Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul." There you will see the first house. God designed that first house. Sino yung first house na yon? God's first house was a man, and his name was Adam. And Adam was a house, and God lived in Adam. God's primary house is Adam. So, tingnan natin. Doon tayo sa first D, a house designed. Adam was a house designed. God designed Adam. And Adam was a house of 3 rooms. Ano yun? The outer room, the inner room, and the innermost room. Ang Diyos ay hinulma ang tao sa alabok ng lupa, yun yung kanyang katawan, at siya ay nagkaroon ng physical na buhay. God breathed into his nostrils the breath of life, and that is his spirit. Mga kapatid, the word breathe and the word spirit are the same word. The spirit of life. Si Adan ay naging isang spiritual creature. And then the Bible says he was a living soul. Ayan po yung 3 parts ni Adam, which is din po yung 3 parts natin. Lahat po ng tao ay may 3 bahagi. Body, soul, and spirit. Sa inyong kinauupuan ay 3 din po ang nakaupo. Body, soul, and spirit. Kaya ang sabi ng Bible sa 1 Thessalonians 5 and verse 23, "And I pray God, your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. Faithful is He that calleth you, who also will do it." Ginawa ng Diyos si Adan ng isang bahay. Hindi isang bahay para kay Adan, si Adan ay isang bahay at doon nanirahan ang Diyos. I-explain ko po. Muli, ang katawan po ni Adan ay yung tinatawag natin na outer body or yung physical body. At yung physical body na yan ay nandito sa physical world. Meron siyang physical life. Pero si Adan ay may tinatawag na inner man. Yun yung kanyang soul or kaluluwa. The Greek word for soul is psyche. Diyan ang galing yung psychiatry, psychology, psychic. The soul is the mind, the emotion, and the will. Ibig sabihin, kung sino yung ako, yan yung kaluluwa ko. Kaya ka ikaw dahil sa iyong kaluluwa.
Yan yung personality mo. Yan yung sense of humor mo. Yung gusto mo, yung ayaw mo. You are wonderfully unique individual. That's your soul. Kita nyo ako, di nyo kita yung kaluluwa ko, pero nararamdaman nyo yung kaluluwa ko habang ako ay nagsasalita. Alam niyo yung sinasabi ko, alam niyo yung iniisip ko, alam niyo yung emotion ko, alam niyo yung nasa kalooban ko. Alam niyo yung expression ng katawan ko. Ito ako, ito yung tunay na ako dahil sa kaluluwa. Ngayon, ano yung spirit? Dati, ang sa pagkakaalam ko din na ang soul and spirit ay iisa lang. Pero ako po ay nagkamali na ang sabi sa Hebrews 4 and verse 12, "For the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit." Ang sabi din sa 1 Thessalonians 5:23, binasa natin kanina, "And I pray God, your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ." Kaya magkaiba ang soul sa spirit. Parehas hindi nakikita, parehas hindi magkatulad. Ang soul ay spirit ay hindi mapaghihiwalay, pero ito ay kaya mong ma-distinguish. Ang ating katawan ay may physical life. Nandito tayo sa physical world. Nalalaman natin ang mundo. Ang ating kaluluwa ay natawag natin na psychological life. Tayo ay nakikipag-socialize. Ang term nga ng mga kabataan natin ay social battery. Ang ating espiritu, ito yung ating spiritual life, nalalaman natin, naiintindihan natin kung ano ang meron sa itaas. Ito tawag natin na theology. Nalalaman natin yung mga spiritual na bagay. Tayo ay ginawa ng Diyos para makarelate sa tatlong mundo. The physical world, the social world, and the spiritual world. Alam natin ang mundo, alam natin yung nasa paligid natin, alam natin ang Diyos. Kasi ang sabi sa John 4 and verse 24, "God is a spirit, and they that worship Him, how should we worship Him? In spirit and in truth." Ang sabi din sa Romans 8 and verse 16, "The Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the children of God." Mga kapatid, what makes you more than a clever animal, what makes you absolutely unique and distinct is you have a spirit. Ang mga hayop ay walang spirit. Meron silang body, meron silang soul, pero wala silang spirit. Ang sabi ng Bible sa Genesis, ang tawag dyan ay living creature. Ang literal na meaning niyan ay living soul. Minsan, madalas ang mga aso ay may sariling pag-iisip. Meron niyang emosyon. Minsan magtatampo. Minsan lalapit sa'yo pag may kailangan. Pag wala na siyang kailangan, tatalikuran ka na niya pasip sino ka ba. Ang mga hayop ay pwede maging judgmental. Meron silang emosyon kasi meron silang kaluluwa. Ang aso hindi pwedeng manalangin. Hindi siya pwedeng mag-worship. Ang aso ay walang kakayahan makilala ang Diyos kasi wala siyang spirit. Ang halaman na kagaganda, meron silang body, pero wala silang soul and spirit. Ang mga hayop ay merong body and soul at walang spirit. Tanging ang tao lang na nilikha ng wangis ng Diyos ang merong spirit. Amen po? Nakakasunod pa po? Si Adan, muli mga kapatid, ay may 3 kwarto. 3-roomed house. The outer room was his body, the inner room was his soul, but the innermost room was where God dwelt. Ang sabi na sa Isaiah 57 and verse 15, "And I will dwell with him that is of an humble and contrite
humble and of a dwell in the high and holy place with him also that is of a contrite and humble spirit. So ang Panginoon natin ay nananahan sa ating espiritu. Alam na po natin yan. The innermost being ni Adam ay yung human spirit, where is the dwelling place of the Holy Spirit. Adam was a house of God, and God lived in Adam and walked and talked in Adam. Ano mga kapatid? God does things by three. Kasi alam natin na ang Panginoon, alam natin na ang Diyos ay may tinatawag na tayong triunity or triune God, Father, Son, and Holy Spirit. Ang daming nilikha ng Diyos na may kinalaman na naglalarawan sa kanyang Trinity. For example, space. What is space? Height, width, and depth. Height is not width, and width is not depth, and depth is not height. But all are part of the same. You can identify them, but you cannot separate them. Father and Son and Holy Spirit. Now, the Father is not the Son, and the Son is not the Spirit, and the Spirit is not the Father, yet all are one, all are God. They are not identical, but they are inseparable. Hindi mo mapaghihiwalay. Ano pa? Yung time. Anong meron sa time? Past, present, and future. Now, the past is not the present, and the present is not the future, and the future is not the past. All are one, and yet all are easily identified. Everything that God has made reflects the triunity of God. Space, time, and man. You were made to be a house for God to live in. And Adam was God's first house, and Adam was God's primary house. Dumako na po tayo sa second D. A house desecrated. Binigyan ng Diyos si Adan ng babala, hindi banta. Binigyan ng Panginoon si Adan ng babala na huwag mong kakainin yung bunga na nasa gitna ng hardin. Kasi ikaw ay siguradong mamamatay. Pero alam natin yung kwento, hindi sumunod si Adan. Mababasa natin sa Genesis chapter 3 and verse 6, kinuha ni Eva yung prutas, kinain niya, binigay niya sa kanyang asawa, at kinain din ni Adan. Kaya ito yung may joke sa internet Huwag nyo daw hahayaan na ang babae ang magdesisyon sa pagkain. Kasi yung babae daw ang nagpahamak ng sangkatauhan nung sila ang mag-decide. Kung sila ang mag-decide kung ano ang kakainin. Nakita ko lang naman yun, which is joke lang naman yun. Dahil sa kasalanan, nadungisan, narumihan yung bahay. A house designed, a house of 3 rooms, and then there's a house desecrated. Sabi ng Diyos, huwag mong gawin, pero ginawa pa rin nila. Kaya ang kasalanan, dinumihan yung bahay ng Diyos na kanyang tinitirhan. Dinumihan niya to, itong bahay na to. Sumunod na letter D, a house desolated. Ano ang nangyari nung magkasala si Adan? God simply moved out. God won't live in a dirty house. God had said to Adam, in that day that you eat, you will surely die. Mga kapatid, what is death? Ano nga ba ang kamatayan? Ang kamatayan po ay hindi ito yung kaluluwa natin ay mapapaalis sa katawan natin. Hindi po yan ang hindi po yung kaluluwa na nasa Bible. Ano nyo mga kapatid, what is death? Death is the separation of the spirit from God. Gets po? Amen po? Brother Alvin, si Adan ay nabuhay pa ng 900 plus years. Akala ko ba, sabi ng Bible, mamamatay siya.
Ang sabi dun sa Genesis 5 and verse 5, 930 years pang nabuhay si Adan. So mga kapatid, paano namatay si Adan? Paano nakapangyari yung thou shalt surely die? Yung mga kapatid, he did not die physically instantly, but he died spiritually immediately. Na unang mamatay ang spirit ni Adan at sumunod lang yung katawan niya after 900 years. Mga kapatid, makinig po. Ito po yung progression ng pagkamatay ni Adam. Paano namatay si Adam? Adam died immediately in his spirit, progressively in his soul, ultimately in his body. You will surely die. May progress na nangyari. He died immediately in his spirit, progressively in his soul, and ultimately in his body. Tulad ng isang bulaklak na pag nakat na siya, natanggal ng kanyang ugat, sasabihin natin, ang ganda ng bulaklak, buhay na buhay. Pero mga kapatid, in reality, yung bulaklak na yan ay patay na. Ang puno na ginawang Christmas tree, kung titignan mo, buhay na buhay ang itsura. Pero in reality, hindi. Mukhang buhay, pero patay na. Kailan namatay? It died the moment you cut it off from the source of life, which is yung kanyang ugat. Tuwing Pasko, ang mga Christmas tree ay binibihisan, pinapaganda, nilalagyan ng mga kung ano-anong mga dekorasyon. Tulad po ng isang taong unsaved na mukha silang buhay, maraming paganda sa katawan, pero spiritually, they are dead. Gets po mga kapatid? Nakakasunod po. Dahil sa kasalanan, they were cut off from the source of life. Nawala sila sa Panginoon dahil sa kasalanan. At darating ang panahon, yung bahay na yan ay unti-unting maglalaglagan yung mga pako. Kasi unti-unting nang nagdi-deteriorate. Kasi they were cut off from the source of life. A house designed, a house desecrated, a house desolated. Muli mga kapatid, what is that? God just simply moves out. Mga kapatid, what does it mean to be lost? Ang sabi, Jesus came to seek and to save that which was lost. What does it mean to be lost? Hindi mo kailangang maging mamamatay tao para matawag na lost. Hindi mo kailangang magnakaw para matawag na lost. What does it mean to be lost? All you have to do is just be minus God. Just minus God. Pag wala lang sa'yo ang Panginoon, you are lost. Ang sabi sa John 1 and verse 4, and in Him was life, and the life was the light of men. And the Bible says concerning God, muli, sa John 1:4, tingnan niyo mga kapatid, ang ganda ng verse, in Him was life, and the life was the light of men. So when the Lord went out, the life went out. And when the life went out, the light went out. Ulitin ko po, when the Lord went out, the life went out. And when the life went out, the light went out. Saan nananahan ang Diyos kay Adan? Sa espiritu ni Adan. At nung umalis ang Panginoon, hindi na umalis ang Panginoon kay Adan kasi nga nagkasala. Sino yung sumunod sa chain of command? The soul. What is the soul? The mind, the emotion, and the will. Noong ang Diyos ay nanahan kay Adan, yung spirit ng Diyos ang nangunguna kay Adan. Pero nung umalis ang espiritu ng Diyos kay Adan, hindi na spiritual si Adan. Siya ngayon ay pinangungunahan na ng kanyang soul. He is not led by the Spirit of God. He is led by his mind, his emotion, and his will. Malalaman mo na hindi spiritual ang isang tao pag masyado siyang maisip,
Masyado siyang emosyonal, masyado siyang maramdamin, yung gusto niya ang nasusunod, yung kalooban niya ang gustong makapangyari. Muli mga kapatid, pag ang taong maisip, emosyonal, gusto niya yung nasusunod, hindi po yan sa Diyos. Sabi ng isip, siguro ganito dapat ang gawin ko. Ang sabi ng emosyon, feeling ko dapat ganito ang maramdaman ko. Ang sabi ng kalooban, ito ang dapat kong gawin. Mga kapatid, diyan natin malalaman pag ang isang tao hindi na spirit-led. Pinangungunahan na siya ng kanyang will, ng kanyang emotion, ng kanyang mind. For as many as led by the Spirit of God, they are the sons of God. Romans 8 and verse 14. And then the last letter D, a house destroyed. Namatay si Adan at siya ay nilibing. God had moved out. Question, si Adam po ba ay saved? Ang sagot po doon ay yes. Ever since sa Old Testament and New Testament, lahat po ay saved by faith. So malalim na pag-aaral po yan, pero hindi po yan ang topic natin. So, next tayo. God built another house. The next house that God built was the temple or the tabernacle. God's pattern house, the temple. Pagkatapos natin sa katawan ni Adan, magkaibang anyo naman, pero tawag dito, parehas sila ng estruktura ng katawan, yung tao at yung templo. Ang sabi sa text natin kanina, Acts 7 and verse 47, but Solomon built him an house. Si Solomon ay gumawa ng templo para sa Diyos. Yung templo or tabernacle ay parehas din ng pagkakahati-hati. Meron ding 3 main parts. Yung templo ay isa lamang malaking ilustrasyon. There was the outer court, the inner court, and the innermost court. Yung outer court, kung saan nandiyan yung brazen altar, na kung saan nagsasacrifice ang mga high priest noon, ay ito yung nagre-representa ng katawan natin. Next slide. Sige. Ayan, the outer court. Because we present our bodies a living sacrifice. Diyan ginaganap ang mga sacrifices. Anong sumunod? Yung inner court ay diyan nagkikita-kita yung mga tao. Diyan sila nagfe-fellowship. Sama-sama sila diyan sa inner court. Tulad ng ginagawa natin ngayon. Next is yung the most inner court. At ano ang meron sa innermost court? It was the Holy of Holies. Kung nasaan nandun ang Shekinah glory of God. God there dwelt between the cherubim there on the mercy seat there in that ark, and the glory of God was in that room. God moved into that room, the Holy of Holies. Ang iba pang tawag dyan ay natawag na inner sanctum. The outer court, the inner court, and the innermost court. Mga kapatid, ito na po. Unti-unti na po tayong lumalalim. Number 1, the house designed. This house was designed of God. Ang sabi ng Panginoon kay Moses, kay Solomon, according to all that I shewed thee after the pattern of the tabernacle and the pattern of all the instruments thereof, even so shall ye make it. Ibig sabihin po, ginawa nila tong templo, ginawa nila yung tabernacle ayon sa Panginoon. Hindi nila to inimbento. Yung Panginoon ang architect ng temple, ng tabernacle. A house designed, a house of 3 rooms. Tulad po ng sabi natin kanina, ang ginagawa ng Diyos ay may kinalaman sa Kanya. Nagre-reflect yung Kanyang triunity. The outer room, the inner room, and the innermost room, a house designed. A house desecrated. Naalala niyo po yung kwento na kung saan pumunta ang Panginoong Jesucristo sa templo. Nagalit ang Panginoon kasi nakita niyang ginawang yungib ng tulisan
ang templo. Ang sabi sa Matthew 21 and verse 13, and said unto them, it is written, my house shall be called the house of prayer, but ye have made it a den of thieves. A house designed, a house desecrated, and then a house desolated, because God won't live in a dirty house. Nadungisan na yung templo dahil sa mga pinaggagawa ng mga tao. Tingnan nyo po sabi sa Matthew 23 and verse 38, behold, your house is left unto you desolate. Next slide. Ayan. Pero tingnan nyo mga kapatid, tingnan nyo yung comparison. Ang sabi sa John 2 and verse 16, take these things hence, make not my Father's house an house of merchandise. Tingnan nyo yung mga kapatid, yung unang sinabi, my Father's house. Ngayon, ang sabi ng Panginoon, your house. Yung templo na yun, sa inyo na yan. Wala na akong pakialam dyan, sa inyo na yan. Doon, pero mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, your house, pero ang ginawa nila, nagpatuloy sila sa worship, nagpatuloy sila sa pagsasakripisyo, nagbibigay sila ng offering, sila ay umaawit, nananalangin sila, pero ang Panginoon ay 1,000 light years away from them. Wala na ang presensya ng Panginoon sa kanila. Patuloy sila nagwo-worship, pero wala na ang Panginoon. Mga kapatid, it will be a great day in the Philippines when people stop enduring religion and start enjoying salvation. Na-stuck na sa mga dating ginagawa. Na-stuck na sa tradisyon. Etong mga nasa templo, relihiyoso sila. Pero walang kinalaman sa Diyos. Ang sabi ng Panginoon, sa inyo na yan. My Father's house is a house of prayer. Ang sabi, but your house is left unto you desolate. A house designed, a house desecrated, a house desolated, and then a house destroyed. Sa Matthew 24, pumunta sila sa templo. Pumunta sila dun sa templo kung saan yung ginawang templo ni Herod na talagang napakaganda. Pero ang sabi ng Panginoon, and Jesus said unto them, see ye not all these things? Verily I say unto you, there shall not be left here one stone upon another that shall not be thrown down. Mga kapatid, sa madaling sabi, ang templong ito ay masisira at wala kayong makikitang matitira. Yung napakagandang templo na ginawa ni Herod ay nasira. A house designed, a house desecrated, a house desolated, a house destroyed. Muli mga kapatid, there was God's primary house, that was Adam. There was God's pattern house, that was the temple. It was a pattern, it was a lesson. Now, God's perfect house. At wala na pong iba kung hindi ang Panginoong Hesukristo. The last Adam, who came to restore what the first Adam lost and what the temple was here to teach about us. Mga kapatid, palalim po tayo ng palalim. Ang sabi ni Jesus ay merong ang sabi sa Bible, merong binigay. Teka lang, bago ako mawala. Ayun, ang sabi sa John 2 and verse 19, Jesus answered and said unto them, destroy this temple, and in 3 days I will raise it up. Then said the Jews, 46 years was this temple in building, and wilt thou rear it up in 3 days? But he spake of the temple of his body. Mga kapatid, yung tinutukoy dito na templo, ang temple ng Panginoon ay yung kanyang katawan. Ang sabi ng mga sa kanya, baliw ka ba? Almost 50 years tinayo tong templo na to, tapos sasabihin mo, itatayo mo na ng 3 araw. Hindi nila naintindihan na yung templo na tinutukoy ng Panginoon ay siya mismo. Jesus himself was a temple, a house designed. Ang katawan ng Panginoong Yesus ay gawa ng Diyos. Ang sabi sa Hebrews 10 and verse 5, a body hast thou prepared me.
Ang katawan ng Panginoong Hesus ay perpekto. Ipinanganak through a virgin birth, walang kasalanan. Siya na walang kasalanan ay namatay sa ating kasalanan. Si Hesus na anak ng Diyos ay namatay para tayo ay maging anak ng Diyos. Naparito siya sa kalupaan para mapunta tayo sa kalangitan. Jesus was a house designed. A house desecrated. Yan yung mga kapatid. All we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way, and the Lord has laid on whom? Him. What? The iniquity of us all. Ang kasalanan ko, ang kasalanan mo, ang kasalanan nating lahat ay nilagay sa Panginoong Hesukristo. Ang kasalanan natin ang nagdungis sa Panginoong Hesus. Tingnan niyo mga kapatid, 1 Peter 2 and verse 4. Who his own self bare our sins in his own body on the tree. Mga kapatid, binitbit ng Panginoon ang kasalanan natin. Kaya natural lang na dapat nating mahalin ang Panginoon. We love Him because He first loved us. Mga kapatid, kung iisipin natin ang mga nangyari sa Garden of Gethsemane. Oh Father, if it be possible, let this cup pass from me. Mga kapatid, ano yung nasa cup na yun? Yung lahat ng kasalanan ng sangkatauhan. Mga kapatid, isipin na lang natin yung kasalanan ng bansa natin. Hindi, sige, inarrow down pa natin. Isipin na lang natin yung kasalanan ng Region 4. Sige, sabihin natin Calamba na lang. Isipin natin ang lahat ng kasalanan ng Calamba. Ipunin natin sa iba pang syudad, sa iba pang rehiyon, sa buong bansa, sa buong mundo. Mga kapatid, nandun ang lahat ng kasalanan, nandun lahat sa baso na yun. Lahat yon ininom ng Panginoon, lahat yon tinanggap ng Panginoon. Lahat ng karumihan, lahat ng kalaswaan, lahat ng kabalastugan, lahat yon nandun sa baso. At ito ay ininom ng Panginoon. Kaya ang Panginoong Hesus mismo ay naging kasalanan. At nung siya ay maging kasalanan, tinarato ng Diyos ang Panginoong Hesus kung paano tratuhin ng Diyos ang kasalanan. Ang sabi ng Bible, God spared not His own Son. Hindi lang pinasan ng Panginoong Hesus ang ating mga kasalanan, kung hindi, si Hesus, ang anak ng Diyos, ay naging kinasuklamaan ng Ama. A house designed, a house desecrated, a house desolated. Nung si Kristo ay mapako sa krus, nagdilim ang paligid, nagkaroon ng lindol. Habang pasanin ni Kristo ang kasalanan natin, umiyak siya, pinilit niyang sumigaw, my God, why hast thou forsaken me? Why? Because God won't live in a dirty house. God moved out. A house desolate. Jesus died alone. Mga kapatid, ito po dapat ang ma-realize natin. Namatay ang Panginoon ng mag-isa. Walang comfort galing sa Ama. Namatay po siyang mag-isa. Ang sabi ni David, yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Mga kapatid, hindi kayang sabihin ng Panginoon to. Jesus was forsaken of God and man, suspended between heaven and earth. A house designed, a house desecrated, a house desolated, and then a house destroyed.
Alam ng Panginoon na mangyayari ito. Kaya niya nasabi, yung destroy this temple and in 3 days, I will raise it up. Inilibing ang katawan ng Panginoong Hesus. God's primary house was Adam. God's pattern house was the temple. God's perfect house, the Lord Jesus Christ. At ito po ang blessing, mga kapatid. Alam niyo po ba na meron pang isang bahay ang Panginoon na hindi na siya naglalabas-pasok, nananatili na siya? Ano yung bahay na tinutukoy ko? Tignan mo yung nasa kanan mo, tignan mo yung nasa kaliwa mo, tignan mo yung nasa harap mo, tignan mo yung nasa likod mo. You are God's permanent house. Amen po. Hindi na siya naglalabas-pasok, naglalabas-pasok, naglalabas-pasok. Ang sabi sa 1 Corinthians chapter 3, you are the temple of God. Sa 1 Corinthians 6 and verse 19, what? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which you have of God, and you are not your own, for you are bought with a price. Therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. God has moved in to us, and God is not moving out anymore. Ang panalangin ng Panginoong Hesus, John 14 and verse 16, and I will pray the Father, and He shall give you another comforter, that He may abide with you until when? Forever. God has stopped moving. Brother Alvin, paano yun? Sabi mo, God won't live in a dirty house. Nagkakasala pa ako. Nagkakamali pa ako. Bakit ang Diyos hindi na ako iiwan, hindi na ako lilisanin? Mga kapatid, magandang tanong yan. I'll tell you why God won't move out anymore. Noong mamatay ang Panginoong Hesus para sa iyo, binayaran niya ang lahat ng kasalanan mo, past, present, and future. At ito po ang sagot ng Bible sa tanong na yan. Romans chapter 4, blessed is the man whom the Lord will not impute sin. Ang ibig sabihin po ng impute ay hindi na ibibilang sa'yo na as if hindi ka nagkasala. Mga kapatid, yan ang ibinigay sa atin ng Panginoon. Pinatawad tayo ng Panginoon, ginawa tayong matuwid ng Panginoon na as if hindi tayo nagkasala. For our conclusion, blessed is the man whom the Lord will not impute sin. Ang kasalanan kung saan namatay si Jesus ay hindi na kailanman ipapataw sa iyo kung tinanggap mo si Kristo bilang sarili mong tagapagligtas at Panginoon. Ang sabi sa Hebrews 12 and verse 23, the spirits of just men made perfect. Ano po ang meaning niya? Very quickly, ito po yung progress kung ano ang mangyayari sa atin pag tinanggap natin ang Panginoon. Naway ito po ay maitanim po sa ating puso't isipan. Muli mga kapatid, ito yung progreso kung paano tayo nagpa-progress nung simula tayong maligtas. Kaya dapat mga kapatid, pag ligtas tayo, dapat nakikita sa atin itong progression na ito. Number 1, lesson concerning salvation. What is salvation? Salvation is not getting man out of the earth into heaven. It is getting God out of heaven into man. Ipapaliwanag ko maigi mga kapatid, kaya makinig po maigi. Alisin na po natin sa kaisipan natin na ang kaligtasan ay pinatawad ang iyong mga kasalanan upang mapunta ka sa langit. Mga kapatid, ang pagpapatawad sa iyong mga kasalanan ay paghahanda lang para sa salvation. Ang pagpunta sa langit ay bunga ng kaligtasan natin.
Muli, what is salvation? Ibinabalik natin ang Diyos dito. Ibinabalik natin yung relasyon natin sa Diyos. Ano yung unang nabanggit natin? Paano namatay si Adan? When the Lord went out, the life went out. And when the life went out, the light went out. When the Lord comes back in, the life comes back in. And when the life comes back in, the light comes back in. That's what salvation is. It is just getting God here. There's a lesson concerning salvation. Number 2, a lesson concerning spirituality. Ano ang isang spiritual na tao? A spiritual person is a person who practices the presence of God. Huwag po nating isipin na napunta tayo dito sa church para maging spiritual. Uulitin ko po mga kapatid, huwag po nating isipin na pumupunta tayo sa church para maging spiritual. We don't come to church to worship. We bring our worship to church. Nung maligtas tayo, every day is a holiday. Ang bawat lugar, bawat puntahan natin ay sagrado. Ang Diyos ay hindi dito nananahan. Biblically speaking, dito siya nananahan. May mga tao na maglalabas-pasok sa isang building. Ayokong magsigarilyo dito sa church, doon ako sa labas. Mga kapatid, mas maiging ito ang mausukan kaysa ito ang mausukan. You are the house of God. You are the temple of God. Muli mga kapatid, ang sabi sa 1 Corinthians 6 and verse 19, what? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost which is in you, which ye have of God, and ye are not your own? Nabubuhay tayo ng isang supernatural life because God lives in you. Ang isang tunay na Kristiyano, ang tunay na ligtas ay merong kakaiba sa kanya. A Christian who is saved is naturally supernatural and he's supernaturally natural. Paano masasabi na supernatural? Wala siyang pinagkaiba sa kung siya ay mag-isa at siya ay nasa simbahan. Mga kapatid, ano tayo pag tayo lang mag-isa? Mga kapatid, ano tayo pag nasa simbahan? Ang spiritual na tao ay wala dapat pinagkaiba sa ating isolated moments or pag tayo ay pumupunta sa simbahan. Mga kapatid, God lives in you. And every day is a holy day. Every place is a sacred place. Whether therefore ye eat or drink and whatsoever ye do, do all to the glory of God. Practice the presence of God. Not only is there the lesson concerning salvation and the lesson concerning spirituality, mga kapatid, ito yung isa pang blessing. A lesson concerning security. Thank God, God has stopped moving. Hindi na siya nagpapaalis-alis. John 14:16, and I will pray the Father that He shall give you another comforter that He may abide with you forever. Hindi na natili ang Diyos kay Adan, pero sa atin na natili ang Diyos. Mga kapatid, meron tayong advantage kay Adan. Maliban na lang kung si Adan ay ligtas, which is naniniwala ako personally na si Adan ay ligtas. Si Adan sa Garden of Eden, itinatawag tayong innocent or innocence. Tayo righteous. Hindi yung righteousness natin, kundi yung imputed righteousness sa atin, yung imparted righteousness natin. So what is the difference between innocence and righteousness? Alam natin ang ibig sabihin ng innocence. Ibig sabihin, hindi pa nagkakasala. Parang isang baby, inosente. Pero yung righteousness, ito yung kaloob sa atin ng Diyos. Yung likas ng Diyos ay nasa sa atin. Yung character ng Diyos ay nasa sa atin. Kaya, it is better for me to be a righteous sinner than to be an innocent angel.
Mga kapatid, yung righteousness natin ay galing sa Panginoon. Yung character ng Panginoon, yung nature ng Panginoon ay nasa sa atin. We have security in the Lord Jesus Christ. God has stopped moving. He lives in us. What is the lesson concerning service? What is service to God? Service to God is not doing something for God. It is letting God do something through you. Ulitin ko po. Service to God is not doing something for God. It is letting God doing something through you. Ang Diyos ang nangunguna. Ang Diyos ang kikilos sa bawat ginagawa natin sa ating buhay hanggang sa katapusan. Kaya next time, kung tayo ay mananalangin ng love, huwag natin sabihin na, Lord, give me love. Instead, ang sabihin natin, Thy love, Lord. Next time, pag kailangan natin ng patience, Thy patience, Lord. Next time, pag kailangan natin ng wisdom, Thy wisdom, Lord. Galing sa Panginoon. Christ is made unto us wisdom, redemption, and sanctification. Ang kailangan nating lahat ay ang Panginoong Hesukristo. At pag siya ay ating tinanggap, siya ay nasa sayo na, magpakailanman. Colossians 2 and verse 10, and ye are complete in Him. Every command of God upon your life is a command upon the Christ who lives in you. Ulitin ko po, every command of God upon your life is a command upon the Christ who lives in you. May, mga kapatid, isa lamang ang namuhay ng isang tunay na Kristiyano. At wala na pong iba kung hindi ang Panginoong Hesukristo. Kung yung pagiging tunay na Kristiyano, kung meron tayong role model, kaya mga kapatid, as much as possible, iwasan natin yung pagkumpara sa sarili natin eh. Pag sa Panginoon, pag kinumpara natin ang sarili natin sa Panginoon, mawawala ang yabang natin. Kaya mga kapatid, ang Panginoon dapat ang manguna sa atin. The life that you now live in the flesh, you live by the faith of the Son of God. Mga kapatid, where does God live? Hindi po siya yung nadungaw sa ulap para silipin kung ano ang ginagawa natin. Hindi siya nandito sa building na ito. Siya ay nananahan sa iyo. Si Kristo ay nabubuhay sa iyo. Tayo po ay tumayo lahat at tayo po ay manalangin.